Sa nakaraang kwento natin ay nagawang mapapayag ni Yonwoo ang mga tribo ng kanibal na magiging alipin niya ang mga ito dahil sa kanyang pagbabanta sa kanila. At sa pagpapatuloy ng kwento, lumabas naman sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang makagawa ng kaugnayan at bibigyan siya ng merit na puntos. Nakuha niya naman ang titulong Leader of Cannibals o pinuno ng mga kanibal. Napagtagumpayan niya rin na makuha ang 2,311th na nayon ng kanibal bilang sarili niyang teritoryo. At pwede niya naman may deklara ang teritoryo bilang sa kanya at pwede niya ring gamitin ito bilang kuta kung gusto niya. Naisip naman ni Yonwoo na kung sino man ang gumawa ng disenyo ng ika-26 na palapag ng tore ay mayroong baluktot na sense of humor dahil hindi niya lubos akalain na ang gumawa ng teritoryo sa stage na kung saan ay kinakailangang makaligtas sa loob ng 49 na araw at mahirap niya namang sabihin na kung gusto ba nilang gawing teritoryo ito o iwasan. Gayunpaman kung magagamit ito ng maayos ay magiging isa itong sekretong base na mapagtataguan ng supply lalong-lalo na si Balok dahil interesado ito sa mga lason lalong-lalo na kung maayos ito. Ang kanyang kapatid ay ibinigay daw kay Balok ang kanyang koordinasyon sa isla kaya naman malamang ay napapakinabangan na ito magpahanggang sa ngayon. Naisip niya rin na gusto niyang bisitahin ito at wasakin ang lugar ngayon kung kaya niya. Subalit hindi niya naman pwedeng sayangin ang kanyang 49 na araw sa paghahanap sa napakalawak na karagatan na ito. Ipinalabas niya naman ang kanyang mga alip-ores at sinabihan niya ito na sila ay tumulong din. Napalingon naman si Yonwoo dahil narinig niya na mayroong sumisinghot at nagpapasalamat sa kanya. At dito ang mga manlalarong ito ay ikinulong ng mga kanibal na mga halimaw. Napapaiyak na lamang ang lalaking ito habang sinasabi niya kay Yonwoo na sinagip niya sila mula sa mga nilalang na balak silang kainin at tinanong niya naman na kung paano ba sila makakabayad sa kanya. Sinabi naman ni Yonwoo na hindi na nila kailangang pasalamatan siya sabay turo niya ng bangka at sinabi niya na mayroong bangka doon nang sa gayon ay masakyan nila ito patungo sa malaking isla. Nagulat naman ang mga ito at sinang-ayunan naman nila ang sinabi ni Yonwoo. Makalipas lamang ang ilang oras ay nagawa ng makatawid ng mga ito at napasabi na lang ang isa na nakaligtas na sila ngunit ngayon ay hindi na nila alam ang kanilang gagawin at may napasabi na lang na isa na sana ay kumapit na lang sila sa order kanina subalit nakakatakot daw ito at habang inaalala niya ang umiilaw na mata nito at umaapaw na aura ay nanginginig naman siya. May bigla namang may napansin ng isang lalaki mula sa kanyang likuran at ang mga taong nasa likuran nila ay sina Heidi at labis naman silang nagtataka dahil may mga tao pa palang natitira sa isla na ito. Nag-aalalang tanong naman ni Heidi sa mga ito na kung ano ba ang nangyari sa kanila. Makalipas lamang ang ilang sandali ay kinumpirma naman ni Heidi na kung sinasabi ba nila na ang hoarder ay nilinis ang mga kanibal. Tugon naman ng isa na oo at ang mga naiwang mga cannibal ay inalipin ng hoarder upang makagawa ng barko. Napaiyak naman ang lalaking ito at napatanong naman siya na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon at sinabi niya pa habang nanginginig ang kanyang boses na maayos nga na nagawa silang masagip subalit ang kanilang oras ay nauubos na at naubos rin ang kanilang mga kagamitan sa mga cannibal. Labis naman nag-aalala si Heidi sa umiiyak na lalaki. Pinagmasdan niya naman ang mga kasamahan ng lalaking umiiyak at sa isip-isip niya na maraming tao ang napinsala dahil sa pagwawala ng mga kanibal at ang toxic na hangin ay pinipinsala rin ang kanilang katawan at dahil sa kapaligiran dito ay ang kanilang pag-iisip ay unti-unting humihina. Ayon pa sa kanya na ang kanilang pangkat ay makakagalaw pa at makakagawa pa sila ng barko upang makatawid sa ilog ngunit kapag iniwan nila ang mga taong ito ay natitiyak niya naman na mamamatay ang mga ito dito. Linakasan niya naman ang kanyang loob at sa isip niya na hindi niya gusto maging katulad ng kanyang ama. Kaya naman iminungkahi niya na dalhin niya siya kung saan ang lokasyon ng hoarder dahil kinakailangan niya itong kausapin. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nag-usap na sila at nagtataka namang tanong ni Yonwoo kay Heidi na kung gusto ba nilang sumakay sa kanyang barko. Tugon naman ni Heidi na oo ngunit hindi magiging libre ang kanilang pagsakay at ang kabayaran ay ibibigay nila ang kalahati ng kani-kanilang karma points at gagawin nila ang lahat ng kanyang inuutos. Umilaw naman ang mata ni Yonwoo at kinumpirma niya na kung ang lahat ba ng kanyang inuutos ay susundin nila at tiningnan niya naman si Heidi sabay tanong niya na kung maipapangako niya ba ang kanyang sinabi at bigla namang natigilan si Heidi dahil sa umiilaw ang mata ni Yonwoo. At ayon sa kanya na nakakatakot daw ang hoarder ngunit napagdesisyonan niya na hindi siya sisuko dahil pinagkakatiwalaan siya ng mga taong ito. Agaran niya namang sinabi kay Yonwoo na maipapangako niya ang kanyang sinabi.
Bahagyang natahimik naman si Yeonwoo at maya-maya pa ay bigla niyang sinabi ang kanyang desisyon na pwede na silang sumama at nang marinig yun ni Heidi ay masayang-masaya naman ito at napasigaw naman siya na nagpapasalamat siya ngunit dagdag ni Yeonwoo na mayroon lamang siyang iilan na kondisyon. Ipinaliwanag niya naman ang kanyang unang kondisyon at ito ay 70% ng kanilang karma points ang bayad sa pagsakay nila sa kanyang barko at wala nang tawad yun at ikalawa ay sundin nila ang kanyang utos ng walang reklamo at ang ikatlo ay huwag silang magpakita ng interes kung anuman ang kanyang gagawin. Sinang-ayunan naman ni Heidi ang mga kondisyon ni Yeonwoo. Kaagad namang sinabi ni Heidi sa mga manlalaro habang ang mga manlalaro ay parang nagdadasal kung ano ang resulta ng kanilang pinag-usapan ng hoarder. Pagkatapos masabi ni Heidi ang pinag-usapan nila ng hoarder ay masayang-masaya naman ang mga ito dahil hindi nila lubos akalain na makakasakay sila sa barko. Napasabi na lang si Shannon na ang tawag daw sa mga cannibal ay ang alipin na Group 1 at ngayon ay may dumagdag pa na alipin na Group 2. Hindi naman sumang-ayon si Yeonwoo sa sinabi ni Shannon at sinabi niya na sa halip ay Group 2 at Group 3. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na ang Group 1 daw ay silang mga kaluluwa kasama na sina Shannon at Han Ryong at pagkarinig ni Shannon ay bigla naman siyang nagalit habang si Han Ryong naman ay nagulat. Hindi naman maintindihan ni Han Ryong kung nagpapatawa ba ang kanilang master habang si Shannon naman ay galit na umiiyak at sinusuntok-suntok niya pa si Yeonwoo. Samantala si Yeonwoo ay tinitingnan niya si Heidi at napatanong naman siya na kung si Heidi ba ang pangalan ng babaeng ito. At ayon pa sa kanya habang pinagmamasdan niya ito nakapaki-pakinabang daw ang talento nito ngunit mayroon pang mga bagay ang kulang dito subalit magagawa niya namang masanay ang isang ito. Dahil ang mga mata daw nito ay napakabihira kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niyang bantayan ito. Lumipat ang eksena at dito may naglalaban na dalawang tao at ang lugar na ito ay ang tinatawag na Clan House of Illusion Alliance at ito ay ang Western Illusion. Mayroong naglalaban gamit ang kani-kanilang mga espada at mayroon itong kasuutan na armor. At maya-maya pa sa kanilang paglalaban ay mayroon ng natalo at dahil sa lakas ng isa ay nabitawan nito ang kanyang espada at bigla naman itong bumagsak at napaupo sa lupa habang ang kanyang espada ay natapon sa malayo at tumusok sa lupa. Napatawa na lang ang natalo at napasabi na lang na hindi niya talaga siya matatalo kahit kailan at tinawag niya itong captain at dagdag niya na inaakala niya na matatalo niya na siya ngayon subalit nagkamali siya. Habang tinutulungan ng captain ang kanyang natalo ay sinabi naman ito na hindi ganon dahil mas lumakas nga siya at sa susunod ay baka matalo na siya. Napatawa na naman ulit ang natalo sabay sabi niya na binobola niya na naman siya. Ang lalaking ito ay ang kapitan ng Illusion Alliance na si Kreutz. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mayroong tumatakbong isang lalaki at tinatawag niya ang kanilang kapitan at napatanong na lang si Kreutz na kung ano ba ang kanyang sadya dito at kung lumabas na ba ang pinuno. Tugon naman ng lalaki na hindi pa ngunit pumunta siya dito upang magulat sa kanya patungkol sa isang bagay. Nagtataka naman si Kreutz na kung ano ba ang iuulat nito at kaagad namang ipinakita ng kanyang alip-ores ang isang papel at pagkatingin ni Kreutz ay naglalaman ito ng ulat patungkol sa mga kanibal. At dahil sa galit niya ay nilamukos niya ang papel at sinabi niya na kung malalaman ito ng pinuno ay nasisigurado niya naman na magagalit ito. Makalipas ang ilang araw ay naglalayag na ang barko ni Yeonwoo sa ilog ng mga patay. Si Heidi naman ay naalala niya ang mga kondisyon na sinabi ni Yeonwoo sa kanya. Totoo naman sa pangalan na ilog ng mga patay dahil punong-puno ito ng panganib. May bigla namang napasigaw dahil nakita nila ang tinatawag na predatory fish at umaaligid ito sa paligid ng kanilang barko at napakalaki ng mga predatory fish na ito at iminungkahi naman ng isa na humawak sila ng mahigpit dahil ang kanilang barko ay umaalog dahil sa kagagawa ng predatory fish. Mayroon ding predatory fish sa likuran ng kanilang barko at habang nagaganap yun ay nagtataka naman si Heidi dahil ayon sa kanya na mayroon namang ligtas na ruta kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit pa ba naisipan ng hoarder na dumaan dito at napatanong rin siya na kung ano ba ang iniisip ng hoarder. Dahil sa kanyang kakaisip ay bigla na lamang nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi niya namalayan na nasa harapan niya na pala ang predatory fish at nag-aakma na itong kainin siya subalit dahil sa takot ni Heidi ay hindi naman siya nakaalis sa kanyang kinatatayuan at mabuti na lang ay nakabantay si Yeonwoo sa kanila kaya naman dali-dali itong pinaslang ang dambuhalang predatory fish at inisa-isa na itong patayin ni Yeonwoo. Napaluhod na lamang sina Heidi dahil hindi niya lubos maisip na muntik-muntika na siyang makain ng predatory fish.
Pinasok nila ang katubigan na pinamamahayan ng mga predatory fish na kung saan mayroon din sea kings. Mayroon namang napasigaw na sa kanilang unahan ay mayroong mga pirata. At nang marinig yun ni Yonwoo ay napasabi na lang siya na dumating ang mga ito sa tamang oras at ayon sa kanya na kinakailangan niya rin ng gabay galing sa mga pirata at hindi naman naiintindihan ni Heidi kung bakit ngumingiti na lamang si Yonwoo pagkarinig niya na may paparating na mga pirata. At ngayon ay nasa harapan niya na ang isang pirata at tinatanong niya ito na kung saan ba ang lokasyon ng Crystal Palace o kung may alam ba siya na kahit ano patungkol sa tinatawag na Blue Rose at iminungkahi niya naman na sabihin niya sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman kung gusto niya pang mabuhay at labis naman ang takot na nararamdaman ng pirata at dahil sa takot niya ay napapasigaw na lang ito habang siya ay nanginginig. Parang mahihimatay naman ang pirata at nanginginig niyang sinabi na sasabihin niya sa kanya ang lahat patungkol sa kanyang nalalaman at nakiusap ito na huwag niya siyang patayin habang si Heidi naman ay nanunood lamang sa ginagawa ni Yonwoo. At makalipas lamang ang ilang sandali ay nadagdagan na naman ang alipin ni Yonwoo at ngayon ay nagmamaneho na ang pirata ng barko at sa isip-isip naman ni Heidi ay nagawa nilang matawid ng ligtas ang ilog ng mga patay. Samantala si Yonwoo naman ay mayroong tinitingnan na item na umiilaw. Ang hinahawakan niya na item ay ang tinatawag na Sea King's Pearl o perlas ng hari ng karagatan. Naisip niya naman na ang tao daw na yun ay gustong-gusto ang ganitong klaseng hiyas. Ang taong kanyang tinutukoy ay ang tinatawag na Blue Rose na si Lana na ang ikalawang master ng kanyang nakababatang kapatid at ang tagapamahala ng ika-28 na palapag ng tore. Si Jungwoo daw ay ang kanilang pagkikita ni Lana ay hindi kaaya-aya dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan kaya naman hindi maiiwasan na kailangan nilang maglaban at sa araw na yun ay ang kanyang nakababatang kapatid ay nagawa ng magising ang Third Awakening at nagawa rin itong makuha ang tinatawag na Heavenly Wings at iniisip niya na hindi daw siya kakayanin ni Lana. Subalit ibang-iba ang resulta at natalo siya ng walang kahirap-hirap ni Lana. Si Lana daw ay may taglay na kahusayan sa kasanayan ng mahika at espada at mayroon din itong tapang at walang pakialam na personalidad at ang kanyang karisma ay madaling mabihag ang mga tao. Kaya naman sa puntong yun ay ang kanyang kapatid ay nagustuhan kaagad si Lana. Pagkatapos niyang matalo ay tuloy-tuloy niya lamang sinundan si Lana. Sa una ay naiinis si Lana sa kanyang kapatid dahil sunod ito ng sunod na subalit hindi kalaunan ay nalilibang na ito dahil para daw itong aso na cute dahil sunod ito ng sunod. Kaya naman nabuo ang relasyon ng estudyante at master. Hanggang isang araw ay bumagsak na lamang si Jungwoo. Kahit nakasalukuyang nasa digmaan si Jungwoo laban sa 8 clan ay hindi umalis si Lana sa kanyang tabi hanggang sa huli at halos ang kapangyarihan na nagawa ni Lana ay bigla na lang itong nag-collapse dahil dito subalit hindi naman siya nanghihinayang dahil dun. At pagkatapos nun ay wala nang balita kay Lana at nananatili itong misteryo magpahanggang sa ngayon at ang huling palatandaan lamang ni Yonwoo ay parang tumira ito sa tinatawag na Crystal Palace at kung saan lamang dito sa ilog ng mga patay. Habang lumalayag ang barko ay naisip naman ni Yonwoo na gustong-gusto niya talaga itong makita at naisip niya rin na mabuti sana kung maiimbitahan niya itong sumali sa kanyang clan. Ayon sa sinabi ng mga pirata sa kanya ay nandito lamang daw si Lana sa lugar na ito. Habang tinitingnan niya ang Sea King's Pearl ay inaasahan niya naman na gagana ang kanyang pagbabayad sa mga pirata at ayon pa sa kanya na mayroon pa siyang maraming hiyas maliban sa hawak niya. Bigla naman siyang may naramdaman at bigla niyang pinahinto ang barko at nakuha naman agad yun ni Heidi kaya naman inutusan niya ang nagmamaneho na ihinto ang paglalayag at tiningnan naman siya ni Heidi at hindi niya naman alam kung ano ang balak ni Yonwoo. At dito bigla na lamang tumalon si Yonwoo sa tubig at napapatanong na lang na napapasigaw si Heidi na kung ang tao bang ito ay baliw at inutusan niya pa ang kanyang kasamahan na pigilan nila ito dahil ang tubig ng ilog ng mga patay ay napaka-acidic at toxic. Wala namang nakapigil kay Yonwoo at bumulusok ito pa ibaba ng tubig at binalutan niya naman ang kanyang sarili ng kanyang kasanayan na tinatawag na Wings of Fire kaya naman naiisip niya na magagawa nitong mapigilan na mapinsala ang kanyang katawan kahit na napaka-acidic at toxic ng tubig dito. Bigla namang natigilan si Yonwoo dahil mayroong maraming kaluluwa patungo sa kanya at napapasigaw na lang ang mga ito dahil hindi nila lubos na akalain na makakakita sila ng buhay na tao. Hindi pa man sila nakalapit ay kaagad namang inactivate ni Yonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na Spirit of the Third Heaven at bigla na lang napinsala ang mga kaluluwa na patungo sana sa kanya at bigla na lang itong nagsialisan dahil sa kanyang ginamit na kasanayan.
Lumabas sa kanyang sistema na ang God of Malak na si Azrael ay ngumingiti sa kanya. At mas pinagpala pa siya ni Azrael at pinalakas ang kanyang kapangyarihan na kanyang inactivate kanina na tinatawag na Spirit of the Third Heaven at dahil sa kapangyarihan nito ay mayroon namang karagdagang benepisyo ang kanyang maa-unlock. Naisip naman ni Yonwoo na parang kinokonsidera na siya ni Azrael bilang kanyang apostol. Masaya naman siya dahil marami siyang alipores. Lumabas rin sa kanyang sistema na ang demonyo ng Infernal na si Agares ay galit na galit at sinasabihan ng iba na huwag nilang pagnanasaan ang kanyang pagmamay-ari. At hindi naman siya pinansin ng mga Diyos at demonyo. Nagpatuloy na si Yonwoo sa paghahanap ng kanyang hinahanap at sa kanyang paghahanap ay nakita niya na ito. At dito ang kanyang hinahanap ay ang tinatawag na The Crystal Palace. Hindi naman siya nagsayang ng kahit isang segundo at kaagad niya itong pinasok at pagkapasok niya ay nagtataka naman siya dahil ayon daw sa kanya na wala na sa lugar na ito ang maayos dahil puro na ito pinsala dahil dati ang Crystal Palace ay prenoprotektahan ng isang barrier ngunit ngayon ay wala na itong barrier at ang buong palasyo ay nawawasak na dahil sa tubig ng ilog. At sa pagsusuri niya ng lugar ay nakita niya na mayroon itong palatandaan na may naganap dito na mabangis na paglalaban. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinasok niya ang malaking pintuan at pagkapasok niya sa loob ay mayroong mga sari-saring palamuti ang lumulutang at napapatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano bang klaseng mga hiyas ang mga ito at kung ito ba ay ang mga koleksyon ni Lana. At pagkalingon niya ay bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. At dito nakita niya ang isang pamilyar na kwintas at naalala niya naman ito sa diary ng kanyang kapatid. At sinabi ng kanyang kapatid kay Lana na mayroong araw sa mundong Earth na tinatawag na Teacher's Day o Araw ng mga Guro at napatanong naman si Lana na kung ano ba yan. At dito sinusuutan ni Jungwoo si Lana ng isang kwintas sabay sabi niya pa na isa itong regalo para sa kanyang pinakamamahal na guro sa Araw ng mga Guro. At dahil mahilig sa hiyas si Lana ay napangiti na lamang ito pagkatapos maisuot ni Jungwoo sa kanya ang kwintas. At masayang-masaya naman siya na nagpapasalamat sa kanyang estudyante na si Jungwoo. At bumalik naman ang eksena at dito pamilyar ang kwintas na nakasuot sa isang parang walang buhay na bangkay at ang kwintas na ito ay parang inaamag na at ang taong nakaupo na pinagmamasta ni Yonwoo ay ito ay si Lana. Lumipat naman ang eksena sa barko at dito nagpapanik na ang mga nakasakay sa barko at may napasabi pa napasigaw na ang hoarder ay iniwan sila at tumalon sa ilog at may napasabi naman na alam niya na baliw na daw ang hoarder subalit ngayon ay wala na silang magagawa dahil hindi nila alam kung paano maniubra ang barko kung wala ang hoarder. Kaagad naman silang sinigawan ni Heidi at pinakalma niya ang mga ito at sinabi niya na kumalma muna sila dahil ang hoarder ay babalik din naman kaagad kaya naman iminungkahi niya sa kanyang mga kasamahan na manatili muna sila at maghintay ng muling pagbalik ng hoarder. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla naman silang nagulat at napalingon naman si Heidi dahil mayroong paparating na mga malalaking barko. Bumalik naman ang eksena kay Yonwoo at dito nakita niya ang mga ngiti sa labi ni Lana noong nabubuhay pa siya kaya naman kaagad niyang inactivate ang kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang saglit ay ang kanyang kapangyarihan ng The Third Heaven ay mas inactivate pa ito sa todo nitong kapangyarihan subalit dahil sa matagal nang nakababad ang kanyang katawan sa ilog ng mga patay ay hindi niya na magawang magising ang kamalayan ni Lana. Sa halip ay sa pamamagitan ng kaunting natitirang alaala ni Lana ay nagawa niya pang makita ang huli nitong alaala. At dito nakita ni Yonwoo ang huling alaala ni Lana. Napapasigaw na lang si Lana sa kay Bentik dahil hindi niya lubos akalain na magagawa nitong pagtaksilan siya. Kalmado namang tinawag ni Bentik si Lana na mahal niyang fiancé at kanyang reyna at sinabi niya pa na inaasahan niyang hindi siya magkakaroon ng sama ng loob sa kanya dahil ang lahat daw na nangyayari ngayon ay resulta ng kanyang sariling aksyon. Si Bentik ay ang kanang kamay ni Lana at ang kanyang kasintahan at isa rin siyang disipulo ng the Supreme God of Olympus na si Poseidon. Si Lana naman ay isang disipulo ng Ancient Sea God o sinaunang Diyos na si Sito at si Bentik ay disipulo ni Poseidon at pinamumunuan nila ang Blue Rose Pirates at gumawa ng pangalan sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagdumina sa ika-28 na palapag ng tore. Gayunpaman sa puntong si Lana ay nawala ang kanyang kapangyarihan dahil sa pagsuporta kay Jungwoo ay si Bentik ay nagsagawa ng kudeta. At dito habang pinagmamasdan ni Bentik si Lana ay sinabi niya naman na kagaya nga ng kanyang sinasabi palagi na ang malakas ay kinukuha ang lahat at ngayon ay siya na ang malakas at si Lana daw ay siya na ang mahina.
Kaya naman kahit na may kukunin pa siya sa mahina na kagaya niya ay sinabi niya naman kay Lana na kung hindi ba siya magrereklamo at tinanong niya ito na kung tama ba siya. Naalala naman ni Lana ang masayang alaala nilang tatlo. At naluluha na lamang ito at minura niya ang kanyang kasintahan na si Bentik at nang walang ano-ano'y sinaksak siya sa dibdib gamit ang espada ni Bentik kaya naman napabuga siya ng dugo. At dahil sa saksak na kanyang natamo ay hindi niya na nagawang mapanatili ang barrier ng lugar at nagsisibagsakan na ang mga iilan na bahagi ng palasyo at unti-unti na ring pinapasok ng tubig ang palasyo at nang malapit na sa kanyang mukha ang tubig ay tiningnan niya naman ang kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang estudyante na si Jungwoo at napapasabi na lang siya na humihingi siya ng patawad kay Jungwoo at tuluyan na nga itong pumikit at na maalam. Pagkatapos makita ni Yeonwoo ang pangyayaring yun ay pumasok naman sa kanyang isipan na mayroong rason kung bakit kinasusuklaman siya ni Poseidon dahil ayon pa sa kanya na si Bentik daw at siya ay magiging magkaaway sa hinaharap. Napasa kamay niya naman ang kwintas ni Lana at bigla naman itong umilo ng napakalakas at lumabas sa kanyang sistema na nakuha niya ang Divine Relic Sito at tinatawag itong Sea Talisman. At ginagawa na ang quest at dito lumabas ang sudden quest na tinatawag na City's Grudge kung sama ng loob ni Sito. Ang sinaunang Diyos ng karagatan na si Sito ay mayroong sama ng loob laban kay Poseidon at sa kanyang disipulo na si Bentik dahil sa pagpatay nito sa kanyang disipulo. Gayunpaman si Sito ay nawala ang maraming kapangyarihan nito upang komprontahin ng direkta si Poseidon. At pagkatapos ng mahabang paghihintay ay si Sito ay nakahanap ng paraan. Iminungkahi naman ng sistema na sundin niya ang gusto ni Sito at patayin niya ang disipulo ni Poseidon. Habang nasa kalagitnaan ng quest ay si Sito ay pagkakalooban siya ng pagpapala at proteksyon na maihahambing sa kanyang naging disipulo. Wala namang limitasyon sa oras ito at ang kanyang gantimpala na matatanggap ay ang Divine Relic ni Sito, pagpapala ni Sito, at kapangyarihan ni Sito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!